Okay, hi. So, clutch fan. So, itong clutch fan ay sa galing sa Innova, yung 2KD engine. So, napansin ko kasi yung ibang sasakyan hindi maugong ano. So, ano ba yung nasa loob kasi nito? So, ipapaliwanag ko lang kung anong meron siya. Kung paano ba siya gumagana sa loob ano. So, na-curious ako. Hindi naman nag-overheat yung sasakyan. Pero maugong kasi siya eh. Tsaka hindi siya nagdi-disengage. So ito yung sa clutch fan nun. Binunot ko na to. Kailang inspect na ako dito. So napansin ko ay overfilled. So yun. So may nakikita na ako sa YouTube. Ano ba yung itsura ng overfilled na clutch fan? Ano ba nagiging problema nun? So hindi ito advisable na no. Kung ganun na yung inabutan nyo doon sa sasakyan, kagaya ko, inabutan ko na siya ganun na. So, kasi hindi nag-overheat. Yung importante kasi hindi nag-overheat yung sasakyan. So baka pagka binawasan nyo, so doon mag-overheat. So kailangan ay observe. So paliwanag lang natin kung paano siya gumagana. So ito ngayon, in-adjust ko. Nawala na isang tornilyo dito. Ano? In-adjust ko siya. Dinrin ko muna siya. Dinrin. So ito yung kanyang loob. So yung purpose niya ay para hindi siya sabay sa makina. No? Kaya clutch fan eh. So yung purpose niya ay hindi sumabay dun sa makina. So halimbawa kasi yung makina umaandar. So kung sabay siya sa makina, supposed to be kung umiikot ito, iikot din yung fan. So dito nakakabit kasi yung fan ng LEC. So pagka yung clutch fan, so makikita nyo, pwede nyo siyang iikot. Umiikot ito. So pag in-steady ko lang yung nandun sa fan, umiikot ito. So, so pagka malamig pa yung makina, dapat freewheeling siya, kagaya nito. Mapapansin nyo, freewheeling siya. Yan. Pagka hindi nag-engage to, doon mag-overheat. Kaya ito kasi wala pang fluid, wala pa siyang fluid. So, pag uminit na, nasa-sense nito yan. Ito yung bimetallic coil. So mag-e-expand siya to open yung valve. So ito yung valve niya. So ito yung mga valve niya. Ito yung pinaka nag-o-open and sara. Open and sara. So once na nag-open siya, may fluid tayo dito, yung silicone fluid. Silicone fluid. So once na uminit yung makina, mas-sense ng bimetallic Ayan, nakikita nyo ba? Mag-e-expand yun. Itutulak niya ito pag ganito. So, ito yung valve. Pag nag-expand, mag-move siya. Ang ganun, to open yung port na itong dalawa. So, mauuna itong magbukas. Susunod yan. So, depende sa yung temperature, open siya. Once na mag-open doon mag-flow palabas yung silicone oil. Yan. So paglabas ng silicone oil dito, ma-fill mo na ito. Space na to. Tsaka yung nandito sa kabila. So yan. So pag na-fill mo na yan, so syempre gaganit na siya. Magkakaroon na siya ng friction kasi mayroon na siya ng silicone oil. So viscous, so makapal, malapot yun. Malapot siya. Kaya pag bukas ito, ayun, pag nagbukas pa yon, hindi kita ba? Ayan, nag-move yan. Yun, kita to. Tama to. So, once na magbukas siya, ayan. Bumubukas yung butas na yun. So, pag further, nagbukas pa siya, ito. Itong secondary valve niya, bubukas din. Ayan. Ayun, bukas na rin siya. Oops, marado agad. So, heat yun by heat.
So mapupuno kasi lalabas dito yan, ano, ito yung pinaka reservoir niya, itong likod na to, nandito sa loob. Siyempre habang umaandar siya ay napupunta siya dun sa gilid. Dito lang siya nag-maintain sa gilid kasi sa centrifugal force. So pag bumukas, lalabas siya dun, feel niya to. Yan. So medyo sasabay na siya dun sa ano. So habang umiikot, ganun pa rin, no? Pagka nasa labas naman na yung silicone oil na yun, hindi naman ibig sabihin ay lock na siya, ano. So meron pa din konting, mas mabilis pa din yung ikot ng makina kaysa dito sa clutch fan. Kaya yung lumabas na fluid, may paraan siya para bumalik dito sa loob sa reservoir. Dito naman yun sa butas na to. Ito yung maliit na butas na yan. So dahil ulit sa centrifugal force, ano, pupunta siya dun sa gilid, and dahil sa ito ay umiikot, ito ay naiiwan niya, no? Naiiwan niya tong dinadrive niya. So hinahagod niya yung silicone oil papunta dito. So papasok siya doon. Kung nakabukas siya, dahil mainit ang makina, lalabas siya ulit dito, okay lang yun. Pero kung lumamig na, so maiipon ulit dito sa loob dahil sarado siya, yung valve na to, mag-freewheeling ulit siya. So yun lang yung cycle niya. Kaya kung mapapansin nyo sa umaga, pag malamig ang makina ay mawawala yung ugong. Mapapansin nyo, mawawala yung ugong. Ibig sabihin nag-disengage siya o bumalik lahat. So pag nawala yung ano, pag malamig makina, dapat ganito siya, ano, malap. Yan. So actually in-adjust ko to, parang may problema na to, in-adjust ko rin to. Hindi advisable na in-adjust, wala lang akong way para itapat siya dun, no. Ito sana yung adjustment, sagad na siya, hindi ko pa rin maisarado yung valve. So ginawa ko rin ng paraan. So ito yung pagkaka-analyze ko dun sa ano, wala akong makitang paano siya i-adjust, kung model o ano. So ito based lang dun sa aking pagkakaintindi nitong construction na to. So in-adjust ko, sumarado siya. So pag overfilled, kahit anong mangyari, hindi mo mapupuno ito. O kaya kung laging bukas, kasi ang nangyari dito din, overfilled na lagi pa siyang nakabukas. So there's no way na maipon talaga yung silicone oil dito. Isa pang napansin, napakalapot nung silicone oil, ano? So talagang antigas. So pag masyadong malapot, mahirap pabalikin dito sa butas na yun. Tapos kung overfill, so dapat konti lang. So tatantsahin ko lang din kung ano yung ilalagay ko. So lalagyan natin, kukunin ka. So okay, so ito yung natin, kasi may binibili ako ng una na feeling ko masyado siyang malapot, ano. Ito yung brand. So ito ay nabili ko lang sa Shopee din. Therefore so yan, ang tinitignan ko kasi dalawang klase yung nakikita ko lang sa internet, sa ano, online, yung 10,000 CST o yung lapot niya, kaya yung 60,000. So tingin ko masyadong malapot. Maghahanap ako ng malabnaw. So ito, malabnaw. I will try. So tetestingin ko. So tingnan natin kung siya, kaya observation lang din. So so dito ko na siya ilalagay sa loob mismo. Tingin ko parang isa lang okay na. So mukhang tingin ko okay na yung isa. Feeling ko sobra pa nga to.
Kasi pag sobra, hindi mo siya mapapabalik lahat doon. Anyway, pause ko muna to kasi matagal maubos ano. Sige, naubos na. Meron pa yan. Sige, mamaya kukunin na natin. Kunin pa natin. Yan, tingin ko okay na ito. Yung amount lang na yun, pag lumabas yun, tagal pa balikin na. Kaya, we will, ano na to, assemble. Tignan natin kung lalabas yun dun sa valve. Minsan kasi, pag nakaangat yun, di lapat, lumalabas din. So, sige, buksan natin para yun, lumalabas na yun. Meron na. Tapos yung lapot na yan, dahil siyempre, pag uminit pa ito, i-absorb niya yung heat, i-absorb na yung heat, no? Ay madadagdagan pa siya. I-assemble natin. Dagdag ko pa isang tornilyo. Kakabit na natin to. So ganun lang yung pag ano niya. Kaya sana, kasi ito pagka lagi siya naka-engage, syempre mauugong yung makina, mas hirap yung makina. Tsaka mas takaw sa fuel kasi dinadrive niya to. So mientras bumibilis yung makina mo, mas bumibigat ito. So kung ilang horsepower yung na consume niya instead na doon na sa wheels, no? So yun, kasi ako ay after to yung efficiency ng makina. Pwede naman, okay lang naman yun, ano? Lalo na kung may problema yung makina nyo. Baka kasi yan yung ginawa yun dahil lalo na sa aircon. Dito sa Pilipinas mainit ang panahon, yung iba naglalagay pa nga ng auxiliary fan. So instead na lagyan ng auxiliary fan, ginagawa ng aircon, sa aircon dinadagdagan, overfill para lagi naka-engage. Okay, so isang paraan yun talaga para palamigin mo yung aircon mo. Diba? Pag ginawa mo to humina yung aircon. Sa akin kasi doon ako sa design. So in-engineer nila to para efficiency. At saka sayang naman kung malamig naman yung makina mo, no? Kung natakbo ka sa expressway, dire-diretso naman ang hangin, no? So hopefully mag-disengage siya, mas matipid ka. Hindi ko masabi kung gaano ititipid natin, ano, pero we'll see.